yun, and eventually I get to fall in love with Kay's character. So hindi ka agad-agad. Mga anong week ka palalabas? Week 2 sa pagkakalam ko. Week 2. Di ba ikaw din naka-schedule ka ng lumagay sa tahimik? How is it coming along? Excuse me, can you repeat the question again? Di ba ikaw din nag-propose ka na dun sa girlfriend mo ngayon? So how is it coming along? Yung kasal ko po sa next year po, sa March 21. Okay naman. Next year, March, dito or elsewhere? Dito lang po. Kay Erich, what can you say na parang yung character mo as the other woman, parang lalabas kang kontrabida dito dun sa relationship ng mag-asawa? Unang-una po, wala pong kontrabida dito sa kwento ng Two Wives kasi lahat po kami merong mga pinaglalaban at merong mga kanya-kanyang struggle po at ako naman po bilang isang artista, ayoko naman po maging dekahon, ayoko na kumbaga mag-portray lang ng isang character or paulit-ulit lang. Siyempre po gusto natin makagawa rin po tayo ng iba't ibang roles na i-invent po natin yung sarili natin at yun, dun po mag-grow tayo. Yan po. Kaya bakit dun sa trailer pinakita yumaman ka rin tapos di ba kinakausap mo siya, social na yung dating mo? Anong nangyari dun sa character mo? That time, kami na ni Patrick nun eh. Mayaman si Patrick, pinirahan ko. Hindi lang ginamit ko para mapaganda. Hindi. That time, medyo nakaahon na sa hirap. And then, doon po yung dumating na yung point na yung wife ay naging mistress and then yung mistress na yung naging wife. Yes po. Jason, kasi yung material, alam naman natin, merong mga katatapos na teleserye na parehong tema nito, yung Legal Wife with Jericho, tapos yung sa kabila yung kay Ding Dong. So for sure, somehow makukumpara yung performance mo sa kanila. How will you make it different from the past performances of other actors na nagkaroon ng dalawang asawa? Siguro, ikumpara na nila. wala pwedeng baguhin dun eh. Wala tayong magawa. Diba? Parang, yun yung po pwedeng mangyari talaga eh. Siguro, gagalingin lang po talaga. So wala kang ginawang preparation like extra workshop or anything, walang ganun? Hindi naman po. Kasi po, iba naman po yung atake ni Eko, iba naman po yung atake ni Ding Dong. At iba rin po yung sa amin kasi iba rin po yung story ng Legal Wife sa Two Wives. Iba rin yung sitwasyon nila, iba rin yung sitwasyon ng mga asawa-asawa nila ron. So, yun po. Okay. Congratulations sa inyong lahat at good luck. Sana mag-rate ng mataas itong Thank you. show. Salamat po. Thank you, Kuya Mario. Manay, tanungin ko na lang po si Direk FM saka si Direk Richard. May mga adjustments ba kayong ginawa, Direk? May parang conscious effort ba na ilayo talaga ito para doon sa mga past na infidelity-themed shows? Like what our business unit head told you a while ago, hindi go itong material na ito kung uulit lang kami ng kwento. We all fell in love when we were doing this material because we did not just concentrate on the relationship. Napakalaki nung coverage niya from children to extended families, yung mga in-laws nila. And when we were briefed and we got the whole literature of the material, talagang lahat kami hindi makahuma kasi ang lalim-lalim niya. And for one, me being a viewer also of other shows, sabi ko, okay, this is a wonderful material nung inassign sa akin kasi nga, si Direk Ruel din naman na may kasalanan ng lahat with this blockbuster movie. He started yung No Other Woman and stuff, no, nagsunuran na lahat. Sabi ko din, nung inalok sa akin, ano bang bago dito at ano bang gagawin ko? But when we started reading it, very Filipino. In fact, kung sinasabi nga nila na marami ba kayong binago, ginawa namin siyang Filipino. Kasi a Korean middle class is totally different from a Filipino middle class. So doon pa lang in-adjust lahat ng mga business. Jason was asked a while ago how he fared as a husband here. Very Filipino. Yung typical parang makita mo Filipinong jeepney driver, masculine na masculine. I'm happy because when the management thought of the casting, sanay tayo na feeling natin big stars lagi, no?
kami ang consideration, ang number one consideration na binigay, get the very good actors. Were they handpicked direct or did they audition? They went through audition, but ano yun, final checking na lang yun eh. Kasi di ba, in-screen na lahat yan. I think we should be happy kasi gone are the days when we just consider casting because of your box office appeal. Ngayon, parang sa Hollywood, pag tumingin ka, yung mga stars ng series, practically nameless. Right. They were chosen, they were casted well for the character, and this is a dawn for us, for this industry, that we're casting good actors. You were wondering why Erich did this part. Actually, as a mistress, I find her role most difficult. Kasi iba ang concept nung pag-mistress dito. Binasag niya yung typical concept natin na sexy, ng akit, ng ganyan. Dito, all too perfect yung pagkatao niya. Na masakit kasi hindi beyond physical yung tingin. Parang kung ikaw yung may asawa at sabihin mo na ngalingaw yung asawa mo, sasabihin mo, pinalitan ka ng mas bata, mas sexy, parang kaya mong tanggapin somehow, no? Mas madali. Pero dito mas masakit kasi pagkatao. Okay. Pagkatao yung nasukat sa kanilang lahat. And I'm happy because ito yung set na artistang naibigay sa akin. So, bilang director, kami dalawa ni Richard, napakasaya namin kasi nagkatrabaho kami sa set, tumbling kami sa performance nila lahat. Wala ka itulak kabigin. Yun naman yung order din sa amin to highlight character more than anything else. Okay. Do you want to add something else, Direk Richard? Siguro po ako as director, since remake siya, siguro challenge yung sa amin eh. Challenge na maging fresh pa rin yung mounting, hindi, since may original version, kailangan maging original pa rin yung mounting namin, di ba? Fresh from our hearts, yung experience din namin, magagamit din namin dito. Experience ko. The irony, no? Gawing original ang isang remake. Yes. Saka si Direk FM, di na bago sa kanya yung mga ganito kasi Lovers in Paris, no? Direk, ginawa mo na rin yan, no? There's a big lesson in adapting a foreign show kasi mas mataas yung suspension of disbelief ng manonood kapag dinub. Ibang foreign actor, mas nag-scrutinize sila, mas nakatutok, mas unforgiving pagka Filipino actors eh kasi parang you get to see yourself eh. So alam mo na ang lapit-lapit dun sa reality yung measure mo. Mas nakaka-connect ka, no? Direk. Thank you, Direk. Manay. Magtatanong ngayon, and he will limit the question only about two wives, si Alan Jones. May disclaimer kay Alan. Alan. Yun ang akala mo, Tim. Sorry. Oo, ano ba kayo naman? Oo, kay Jason. Dun sa dalawang girls. Hindi naman sa may pressure, di ba? Pero papalitan nyo kasi yung kina, Bea Paolo na, di ba, mataas ang hype at ganyan, pinag-usapan and everything. So, ayun, pressured ba kayo? Paano nyo tatapatan or hihigitan ang mga nagawa nung papalitan yung show na yun? Siguro para sa amin, gagawin namin yung dapat namin gawin. Magkatrabaho kami na maayos, ibibigay namin yung hinihingi ng bawat characters na pinoportray namin. Pero pressured ka ba, Jason? Medyo sa part ko, yung character ko, dun... Ayaw ng mic. Kasi Low bat ba ang mic? Ayun, napipressure sa character ko kasi hindi naman ako nagpo-portray. Ay, ano ba? Ano nagaganap? Low bat? Hello, ayun po. Ayun. Gagalingan na. Pati ako nawala tuloy. Rich? Hindi, teka, sa Jason, pagdating sa actingan, di ba, pareho naman kayong Orian Best Actor ni Paolo, ganon. Anong punta naman? Ganun Thank you po, So, sinabi niya yan. di ba? Sa actingan, di ba, hindi ka naman papatalo, di ba? Ayun na, isa siguro sa mga challenge nito kasi galing po ako sa Times na yung Maria Mercedes na feeling ko okay naman yung ginawa namin. Siguro dagdag na rin sa effort na ipakita sa tao kung ano pa yung pwede namin ibigay pa. Diba? Sige. Ikaw muna, Kay. Hanggang ngayon, walang tulog. Oo, sige. Ikaw muna. Ano nangyayari sa mic? Oo nga eh. Sobrang pressured po. Kasi ngayon lang din ako
bida. Kumbaga dati, support. Ang pressure nandun sa bida. Pero, gagawin namin ang lahat. Yun lang talaga. Na ma-portray namin ng maayos at maganda yung characters namin. Nang sa ganun, mahalin kami ng tao yung mga characters namin. Yun lang naman talaga yun Pag napamahal ka dun sa mga taong nanonood at ma-enjoy nila yung pinapanood nila, doon naman talaga tayo papatok. Diba? Para ma-maintain yung magandang storya, magandang performances naming lahat. Doon, yun na lang yung laban namin. Oo, tsaka hindi ka naman pauhuli sa ganda ni Bea Alonso, di ba? Oo, Kung mistisa ganda na. yun. O, ayun na. Pamistisa pa lang ako. Pamistisa pala. O, hindi ka nga tumatanda, di ba, te? Yun. Oo, sexy mo pa rin, di ba? Hindi pa kasi nagkakaanak. Tingnan natin pag nagkaanak ako. O, si Erich naman, na mapangahasdi. Siguro po, yung pressure, hindi ka na tao pag hindi ka na kinabahan, di ba? At maganda yon dahil hindi ka kampante. Mas alam mo na dapat mas gawin mo pa ng mas maayos yung trabaho mo. At ako po talaga pressure dahil nung present sa akin yung story, syempre nung una, parang ano pa muna, parang okay ba to, ganyan. Pero nagustuhan ko po yung material and nung sinabi ni Ma'am Charo na, sige na, please do it. So, ako naman, sino ba naman ako para tumanggi yung boss, di ba? At, yun, So may gusto ko lang pamimilit pala si magtrabaho. Ma'am Charo dito. Kasi po, honestly, bago to, madalian lang po talaga to, di ba, direct? Kasi bago po ito simulan, pupunta dapat ako ng Europe for my birthday celebration. And then sabi ko, parang hindi na kaya. And then sabi niya, sige, we'll wait for you. Tapos biglang pagdating ko, okay na lahat. So, siguro it's meant to be. Taray. Oh. Kailan ka Europe vacation? Nung Erich? last September, Kailan ba birthday mo? September 20 po yung birthday ko. Oo. Nag-Europe ka. Yes. Taray. So, hinintay ka ng project na to. Tarush. Oo. Sino raw kasama mo sa Europe? Si Jowa. Yes, and friends namin na based sa London. Ay, tarush. Ay, Bongga. Balik tayo kay Jason. Jason, si Paolo kasi Jason doon sa show nila, naguhubad-hubad. Yung mga ganong siya, di ba? Hintayin mo Payami alam. meron kay. Yung mga ganong payami effect. Ayos gabi-gabi. Ikaw ba? Gabi-gabi ka dito. Gagabi-gabihin mo. Siguro, sa akin siguro wag lang i-compare kasi iba naman yung kila Paolo Bea. Hindi, gusto namin i-compare. Bakit? Kung nagkataon, katapat namin yung bandila, i-compare nyo na kami nila. Oo, malamang. Hindi, so may huhubad-hubad ka rin at may mga may init ka bang eksena sa dalawang girl? Meron, kasi kinakailangan namin gawin para ipakita kung ano yung ginagawa ng newlyweds, di ba? Na paano kayo magmahalan, nagsimula hanggang sa magkakaroon ka ng meron palang pangangaliwa na gano'n. So meron kang love Madami. Talaga? Naghubad ka rin, di ba? Meron kang pinakita na doon. Na ano? Ito sobra. Sa kaalan daw, kung si Paolo Chocolate yung hinuhulma, si Jason ito mga kabayo, yan, mga paper mache. Ayan ang mga inaano Napas pa naligot ko kasi sipon na ako yung dahil kakakulat. Mga kabayo pala hinuhulma mo, ha? Tapos, balik tayo kay KK. Kaya yun nga nabanggit mo, di ba? Ngayon ka lang magiging bida after Tabing Ilog? Ganon? Yes. Ganon, Talaga? It was that long? Ikaw ba in a way, naiingit ka kay Jody, nakasabayan mo dati sa Tabing Ilog na, di ba siya, ngayon lang din dumating sa di ba, 2 years ago, yung kanyang biggest break, yun yung Be Careful. Tapos, dumating medyo late din in her career. Tapos ikaw, ganon. So, merong konting kung posible nangyari kay diba, kay Jody. So, sa'yo ganon din. Nainis nga ako eh. Nainis siya kay Jody. Reason nga ako, bakit ganun? Hindi. Actually, I was very happy for her. Ganun naman kami magkakaibigan. Suportahan talaga. Hindi rin naman pwede na sabay-sabay kayo. May mauuna, may susunod, may mahuhuli. So, siguro, nahuli lang ng konti. Papasalamat na lang din talaga ako na ako yung sumunod. Pero hindi ako walang inggit. Masaya ako for her and dahil yun, masaya talaga ako. Deserve naman niya yun eh. Hard working naman talaga si Jody. So yan. Oo. Bongga. Ay, tapos speaking of Tabing Ilog, si Pat din, di ba? Ikaw,
Oo, isa ka rin, Reunion silang dalawa. Isa ka rin, alumnus. Alumnus ba? Oo. Oo. Kamusta ka naman, Pat? So talagang ano na to, tuloy-tuloy na rin ulit. Okay naman ako. Bilang working father ka na, di ba? Oo naman. Oo. Na-happy ka naman dito sa binigay sa yung role. Oo naman, of course. Any role that's given to me, whether big or small, for me, I'm an actor, and I will cherish that role. And with this role naman, it's a very good role. It was just explained to me. And I believe in Korea, when they had a review about the soap, people fell in love with my character. So having said that, yung parang, it's also pressure in my part to make the viewers love my character, love me too. So yun ang challenge para sa akin. Wow. Ikaw ba, Pat, nagdi-dream ka pa rin na, yun nga, gaya ni na Jody, ni na Kay, yung bigyan ka ulit ng bida role ng ABS? Well, of course, as humans, we also, we dream of things. But for me, whatever God gives me, I'll accept that. Wow. Iba ka na, Pat, So much ah. wisdom. Mag-isip na yun. Oo, Challenge na ako. Klase ka na. Sa Balisin ba yung wedding yun? Hindi, we had our prenup in Balisin. Prenup Yeah. pictorial yun? Yeah. Okay. Dito lang ang saan ang kasal niyo? Saan ang church? Kristiyano po ako, so, sa lang kami, Blue Leaf, Blue Leaf Pavilion. yeah, sa may... Taguig. Hindi. Sa MOA. Yung MOA. Yeah, Makapagal. Yeah. Oo, sige. Thank Blue you. Leaf Pilipinas. Ayun. Punta kami, Pata. Charit. Thank you, Alan. Happy birthday, Alan Jones. Ang welcome sa wedding, invited lang. Welcome sa wedding. Mahal ko yun si Alan, May siyempre. tanong ako kay Direk, kay Direk o kaya kay Direk Ruel. Direk Ruel. Tinatanong kasi ni Jojo Gabinete, what daw unlike Pure Love na dati ang original title ay 48 hours, it took 2 wives, you decided to retain the title. Kita ko minsan depende po sa yung Korean company na pinagbibilan namin. Meron po yung lenient naman sila. Meron yung talagang kailangan po mag-follow dun sa franchise. So that's just about it. Patrick, are you back for good? Back where po? Back. Oo naman po. Siyempre, I'm glad to be back Kaya home. hindi ba yung astray for a while? Yes, and I plan to stay here. Thank you. Ito ngayon si Mercy, na ang question ay talagang pag Quotable. hindi mag-go astray. Good afternoon po.